Ibang level na tong auntie nyo, mga auntie ko, kasi may nagpagawa sa akin ngayon ng cabinet. Para siyang bar counter, ganon. So, ito yung mga floated panel ko dito sa amin na napakatagal na rin. Dadaling ko kasi yun ang gagamitin namin. Bit-bit ko yung aking mga gamit, pero hindi lahat. Yun lang mga kailangan ko kasi may mga gamit naman dito. Yung nagpapagawa, kanina pa ako nagbubuhat, abay wala. Nasaan kaya? Hindi ko alam kung nasaan. Ito yung gagamitin namin, may isang pirasong plywood dito. Ayan yung mga gamit niya, pinagkukuha ko na rin kasi hindi ko alam kung nasaan yung nagpapagawa eh. Ano ba yung nagpapagawa na yan? Bakit wala dito? Hindi pa nagagamit yung mga circular saw niya, yung sander, yung iba talaga as in ngayon palang magagamit kasi hindi naman siya nagdi-DIY. Naisipan lang din niyang bumili nung kasama kong bumili nung minsan na sale ng Inco. Bumili pala siya ng tiles, 3 tiles na piraso yung ilalagay namin dun sa pinaka-top kasi gusto daw niya makisap. So, doon namin ibabase yung sukat, yung haba. Nahabaan nga ako eh, pero sabi niya gusto daw niya yung ganun kahaba kaya siya yung nagpapagawa, okay lang. Ang hirap pala nung ikaw yung gumagawa tapos hindi mo susundin yung gusto mo. Talagang susundin pala natin na yung nagpapagawa. Ganun pala talaga yung mga auntie ko. So, kinat ko na yung mga kahoy, yung mga plywood na kailangan kasi parang bumili din yata si Aril niyan eh. Medyo malaki to kaya kailangan ko talaga ng may katuwang dito. Wala pa rin ako nagagawa na guide na pang 8 feet. Sa circular saw kasi mas maganda yung may guide. Guide sa jigsaw nga rin eh. Kasi napaka-importante pala sa nagdi-DIY o kahit saan yung nagtatabas ka, na tuwid yung tabas mo kasi doon magbe-base yung para maganda yung maging gawa. Nag-assemble na nga muna kami dyan, pero yung plywood na kailangan namin ay kulang. Actually, nakadalawang plywood na kami noong time na yan. Kaya lang, kulang pa kami ng panlagay sa division. Yung kasing harap niyan, o pinaka-front ay yung bang pwedeng ipasok yung high chair. Then yung kalahati, pwede naman siyang lagyan ng mga kung ano-ano nilang gamit o mga stocks. Ganun ang gagawin namin dyan na design. Kaya kailangan lagyan talaga ng division sa pinakagitna. Pagka ganito pala kalaki yung gagawin ko, kailangan ko talaga ng helper. Kasi iniisip ko yung gagawin ko sa amin na next project na lagay ng sapatos. Malaki din talaga yun. So, si Ronald ba magiging helper ko? Lalo ako mai-stress. Pagkaraan ng buong maghapon, oo, mga auntie ko, buong maghapon namin yung ginawa. Pero mga late na pala kami nag-start. So, yung pinakaibabaw niyan ay tiles, yung gilid ay fluted panel, then yung front din ay fluted panel. Nung una, itong harap ay likod, ay hindi kanya ng una naming balak. Kaso parang pangit naman daw pag diretsyo, kaya nilagyan namin ng style na ganyan. Tapos si nanay, may nakita siya na sobra na fluted panel, ilagay pa daw namin dito sa gilid kasi sayang naman daw para magkaroon daw ng buhay yung gilid. Kasi balak ni Aril dyan ay lalagyan na ng barnis. So yung fluted panel namin ay kulang pa. Doon sa ibabaw na yan, umorder na ako ng 2 piraso. Pero doon sa gilid, sa baba, hindi namin lalagyan ng fluted panel. Parang kahoy ang balak namin ilagay dyan. Buti na lang din, meron akong stock ng mga vinyl. Kasi ilalagay ko sana sa office ng asawa ko yan. Hindi ko pa naaasikaso. So, dito na muna namin ilalagay para magamit na nila yung cabinet sa harap at matanggal na yung mga tambak-tambak nila. Liston nga pala yung pinangharang namin doon sa gilid para yung tiles at saka yung plywood ay hindi makita. Pero hindi pa nga nasakop lahat eh. Tapos yung tiles na yan, nakadikit yan. Ma-order nga po ng giniling! O diba, pag nagluto kayo nanay, kukunin na lang dito. Ma-order po ng giniling! Medyo mataas nga yung pinagawa ni Aril dyan kasi gusto daw niya yung mataas. Kulang pa yan ng fluted panel pero kahoy ang ilalagay namin dyan sa baba. Pero doon sa taas fluted panel. So yun lang. Thank you for watching. Bye!